Okay, dito na tayo no sa Legazpi City Public Market. Ito yung sinasabi ko sa inyo ng paulit-ulit every time na ako yung nag-feature ng public market natin sa Davao City sa may Agda Public Market na na hindi na bago sa akin. Ang mga public market na para siyang shop, para siyang mall ang kayang setup. Pataas no. So bandang Luzon area, ang mga palengke talaga dito, Mapabicol, Calabarzon. Ang estilo talaga ng ng kanang palengke is pataas, pahaba. Sa Naga City nga no, sa may Camarines Sur, yung kailangan shopping kanang public market ay napakataas, like up to 5th floor yata no, kasama yung roof deck. So parang siyang kay Sano Mall ang hitsura. So level no. Tama ba? Leveling up to 5th floor talaga sila. So para andun yung parking space yata sa pinaka rooftop, tapos mga laing, mga dahon-dahon ng mga gabi. Anyway, so tara, ito yung natin ipapakita sa inyo, tuturho natin. And syempre kasama na rin doon yung natin food trip And food trip no, food trip like kakain tayo na kailangan mga local cuisine and delicacies. So good luck no, sana kayanin natin. Tsaka sana lahat ng mga mapipili natin is merong available na chicken or beef or isda. Dito tayo sa pinaka-entrance area. So siguro ang difference lang nitong palengke nila sa atin sa Davao City, yung atin may elevator and escalator and walkator. So dito lang siya no, ramp. So ang difference lang talaga dito sa palengke natin sa Agda Public Market is nga para talaga siyang shopping mall. Kasi dahil sa elevator, escalator, walkator, and yun lang no, timbangan ng bayan. So hahanapin natin yung mga eatery area. So andito na tayo sa second level. Ikotin natin ng konti. So ano ba meron dito? Siyempre magkahiwalay yung kailangang mga meat and fish. So dito na area ay karnihan. So dahil tanghali or hapon, so wala pang natitinda no. So malakas kasi ang mga palengke kapag madaling araw and gabi, hapon. Yun ang kailangan dito, palengke, meat section. And ito yung pansit bato. Yan. Ang pansit bato nila ay parang pansit canton, parang ganito. Diba? Pansit bato meaning siya, parang parang frozen or frozen, hindi siya frozen kasi pag frozen yan sa ice, di ba? So siya, yung parang toasted. Yun. Pinatigas, toasted, ganun. Air dry. So ito naman yun kanilang isdaan area. Diba? Isdaan or seafoods. Siyempre, tanghali na, hapon, alas 2, walang mamimili pag gantong oras, kaya walang tao. Ano to? So ito yung seafoods area, isdaan. Diba? Malinis din, siyempre. Legazpi to isa talaga to sa din no. Napapansin ko dati nung hindi pa ako napunta Iloilo City, masasabi ko na Davao City pinakamalinis, pangalawa ang Marikina or Davao, basta mga malilinis na lugar sa Pilipinas natin is Marikina City and Davao City. Tapos pangatlo itong Legazpi City, pero dahil sa ako nakapunta ng Iloilo City, so Iloilo City na yung pinakamalinis sa akin. So walang yun, akin yun bahala na kayo dyan, basta Davao City pumapangalawa na lang siya. Iloilo City kasi hindi lang siya malinis, maganda rin So Davao City malinis lang, kulang lang sa ganda. Certification. Di ako sure kung pwedeng dumaan dito, pero sige na. Dito lang din naman na tayo. Daan na tayo dito. And nang makita natin meron sa pinaka third floor. Ito na yung pinaka third floor, pinaka roof deck, last level.
Okay, oh, di ba? As I've said, ito yung mga laing, dahon-dahon. So just like Naga City. Yan nga lang sa Naga City, hanggang 4th floor, 5th floor sila doon. Okay, so dito naman makita natin yun, overlooking na to. Konti. So si Mount Mayon, yan, Mayon na dahil nagpapakita sa atin. Tapos meron akong nakahalubilo dito one time. Taga Davao siya, no? Shout out. Saan banda dito? Basta meron akong na-meet dito sa palengke dati. Mag-asawang Bisaya from Davao. Okay. Tapos yun naman ang SM. And ito naman ang Ayesha Mall. Okay. So, Legazpi City is a independent component city. Yan, mga laing. Ito yung wala sa atin sa Davao. I mean, meron tayo panindang mga dahon-dahon ng gabi, pero hindi kasi natin specialty yung mga laing, pinangat. Kaya hindi sa atin binibenta yung mga dahon ng gabi. Pero dito, it's part of their culture. Laing, gabi. So air dry. So kaya pala dito sila sa ibabaw pinaka roof deck nilagay para sa air dry, no? Kasi pag matuyo yan, air dry na yan. So yung parang magiging crunchy na siya. So yun na yung niluluto, ginagawang laing. Kaya tayo. Ani. So syempre ganitong oras, ito yung pinaka power nap time ng mga taga-palengke. Amoy laing amoy ginataang dahon ng gabi. So yun ang natin hahanapin kung saan tayo makakakain nun. Oh, ayos, no? Ganda, no? Di ba? Parang lang, mall. Ang kana public market. Gulay, garbanzos. Walang pinagkaiba. Siyempre Pilipinas tayo, no? Wala naman yata ang lugar sa Pilipinas na unique ang kanilang mga gulay. Prutas pwede pa, no? For example, Baguio and Benguet strawberry. Pag sinabing Cavite, Tagaytay ay dragon fruit. Pag sinabing Davao, Mindanao, durian. Okay, babara tayo. Di ba? At least nakapag-ikot. Nga pala, bago tayo bababa, tingnan muna natin yung kailang roof deck dito na area. Kung anong view na makikita. Mga building na establishments. Basta lang, ang pinakamalinis naman na palengke na napuntahan ko so far is palengke ng Kasiguran, number 1. Kasiguran is in Sorsogon, kaso nga lang failure tayo na makadrop by na makakuha ng vlog sa kailang public market. Ganito din ang style, para din siyang mall. Stories, 3 stories. And pangalawa naman pinakamalinis ay ang Maramag public market sa Bukidnon. Pangatlo, Naga City, I guess tama, Naga City pangatlo. Hindi lang malinis, maganda pinakamalinis at magandang palengke sa Pilipinas. So pang-apat ilagay ko na ang Davao City Agda Public Market. Pero kapag matapos na yung Agda Public Market sa Davao, so maaari siya na yung mag top 1 kasi hindi lang siya maganda, hindi lang siya malinis, modernized pa, no. Sana all. So ito yung view dito. Ang Legazpi City, kunti lang yung dito ng mga high-rise buildings so far mga mga medium rise building. Okay, baba na tayo. Boss, pwede magtanong, saan banda yung mga eatery, kainan? Pagbaba sa hagdan, kumaliwa. Salamat ha. Oo. Sige. Yung may mga laing. Magtanong na lang kayo. Sige.
Thank you. So tara, baba tayo. You know, so we're going down to second floor and ground floor level. Suggestion box. Okay. Wala na ako maisa-suggest. Maganda naman talaga ang palengke ng Legazpi City. Ay, suggestion box. Lagyan ng elevator. Pero hindi maganda to kasi exercise din to eh. At pero silang timbangan ng bayan. Iwas ano talaga dito, kurako. So walang mga mandurugas ito ng mga vendors. Walang mga mandurugas na business owners, no, kasi pag dudugasan niyo yung ano, mamimili timbog. Kasi merong ano doon, no, DTI, timbangan ng bayan. Full disclosure policy. Okay. Siopaw Center. Ito yung siopaw na ano, mabibili natin siguro sa Sipokot, Camarines Norte. Hanapin natin ang karinderya, yung mga may laing, ginataang gabi at kung ano pa, no? Anything under the sun is gabi-gabi talaga yan. Ito na. Ito na yung mga eatery, kaso nga lang okay, at least meron, no? So, tinan natin ang kailangan, ano, magiging yung mga paninda nila ng mga ulam na tatak Bicolano. So, yun, for example, santol. Santol, di ba? No? Ano pangalan sa ulam na yan? Ginataang santol, okay. Gulay. Yung ginataang lada or sili. Okay. Pero di ba may yung yung lada lang talaga siya, tapos gata, may ganun. Okay. Tapos ito naman siya ay labong, no? Kawayan. Aha. Ubod ng nyog. Kaso mga hipon ang no, sahog. Yan, ginataang tulingan. Yellowfin pala, sorry. Parang kinunot. Ano yun? Kinunot is di ba, pating? Pagi pala, oh. Galing. Asa yung laing? Ubos na. Sige, ito naman ay suman sa ibos. Tama? Ibos. Ito naman ang dinugan. Yan, kaso nga na talaga pork, no? Sabi ko sa inyo eh. Ano to siya? Pork, no? Oo, pork steak. Okay, parang gusto kong kumain. Kain ako ng... Anong sahog ng santol? Isda, sige, pabilin yan. Tapos, kain lang. Ito sana kaso hipon eh, no? Niyog talaga to sana, no? May ubod ng niyog, oh. Kaya nga. Sige. Magkano ba order niyan? Baka. Pero parang hindi naman to Bicolano dish, no? Dili kasi. Yellowfin. Parang paksiw siya, di ba? Paksiw na ginataan, gano'n? O gata lang talaga siya? Gata. Okay. So, it's a Bicolano dishes and delicacies dishes, no? Yan, santol talaga, oh. Oh, aminin nyo, first time nyo makarinig na santol, no, ginagawang ulam. Ako din dati, akala ko dati ay siya, corned beef. Yan pala siya, beef loaf na dinurog. Yun pala siya pala ay santol. Okay. So yun, no, food taste or taste tayo dito. Tingnan natin kung anong lasa nito santol. Actually, dito naman ako, di ba, as I've said, nakatira ako dito ng 1 year mahigit, pero hindi ko talaga to na-attempt na kainin kasi nga santol, di ba? Tapos ginawang gulay. So ngayon, matry natin kung anong lasa. Pero syempre, sure naman tayo na masarap to, no? Bicolano pa, di ba? Kaso nga lang hindi sila nanalo, no, ng International Cuisine City of Gastronomy. Unlike sa Iloilo City, dalawa, Pansit Molo and Batchoy. Tama ba? Basta Batchoy yung isa, di ko alam kung ano yun.
Mm. Okay. Anong lasa ng santol na ginataan or ginataang balat ng santol? So yung santol dito is ano siya, ginigiling. So from the word santol, asin talaga yan. Masarap naman, may lasa naman. Tapos ito, isda. Okay. Pero yung pinaka-paborito ko dito, yung paksiw na ginataan. So yun, tatlo ang in-order natin dito. Itong ginataang balat ng santol, ginataang paksiw na isda. Tulingan daw to eh, pero tuna yata. And yung ano, yung sinigang na isda. Yung sinigang na may kulay violet dahil sa dahon ng ano, tangkay or dahon ng kamote tops. So yun, ang katanungin niyo ko kung masarap ba. So si santol, napaka-weird ng kanyang lasa. Asim na may tamis na basta something na hindi ko kayang lunukin. Tunay. So yun naman talaga, no, so ibig sabihin talaga meron akong ano, no, instinct talaga na hindi siya masarap or hindi siya shock sa panlasa. Nung simula kong ano, first na step or una kong tahak dito sa Legazpi City, dito sa Albay nung August, sometimes in August ng 2009. So that's a long time ago na talaga, magti 20 years na ngayong 2029. So ngayon di ako kumain nun kasi parang nawiwerduhan ako. Kasi nga balat ng santol ginawang gulay or ulam. And meron pa dito yung alam niyo yung kangkong, yung tangkay. 'Di ba sa atin mga taga Mindanao in particular or baka dito lang sa Davao na yung kangkong sa atin is yung dahon, 'di ba? Tapos yung dahon na mga murang dahon lang ha. So linghod. Yun yung ginugulay, no? Adobong kangkong. Tapos yung tangkay, yung stem, 'di ba yung stem, hindi natin yun sinasama, hindi natin ginugulay kasi matigas yun eh. So sa amin dati, maniwala kahit hindi, 'di ba, shout out sa nanay ko diyan na nanonood, nakikinig, nanonood diyan ngayon. Yung kangkong namin, hindi talaga namin yan binibenta. 'Di ba, mostly ngayon, 'di ba, may mahal ang kangkong kasi sinidalagay sa mga gulay, sinigang. So yung kangkong sa amin, ano siya, pangkain na talaga sa baboy. Ini-slice namin yan, hinihiwa, papakain sa baboy yung kanyang mga tangkay. Tapos yung ganun din, magiging dahon kasama na din. Kumbaga inuulam lang namin yung kangkong, nag-aadobong kangkong lang kami kapag wala na talaga, like wala na kami maulam, tunay, yung wala nang natitirang mga isda, wala nang gano'n, ubos yung pritong isda. So yung na lang talaga pinaka-choice kangkong. Although may iba pa rin mga gulay, pero syempre nananawala na sa sa mga kalabasa. So yung ginawa namin is yung pinakamurang dahon ng kangkong. Yun po yung aming ginugulay, inaadobong kangkong. Masarap yun, pero minsanan lang kasi ang purpose talaga ng kangkong sa amin is pampakain sa baboy. Pero dito sa Bicol, ibahin nyo kasi yung stem ng kangkong ay ginugulay nila, ini-slice ng napakaliit, ng napakapino. Kung gaano kapino yung slice natin papakain sa baboy, or sa amin pala, I don't know kung makakarito yung mga taga Mindanaoan dito, mga taga Davao region, kung kayo ba ay may babuyan, kung kayo ba ay nakapagpakain na ng kangkong sa baboy. Kasi sa amin yun ang talagang pinaka pagkain nila. And yun, maliban sa kangkong na hindi ko natikman talaga, parang ang weird na gawing ginataan na kangkong gulay, pero hindi dahon, kundi yung lang, yung stem. And pangalawa, itong santol nga na ginawang gulay, balat ng santol. Pangatlo is yung Bicol Express talaga na original. Yung pag sinabi kasi Bicol Express, walang halong karne yun, yung yung akala mo Baguio beans na pinag-i-slice. Baguio beans or parang sitaw, ini-slice tas ginataan. Tapos yun, may mga pula-pula na parang yata yun, parang hipon, no. Yung nilag ang pagkakaalam ko, yun ang Baguio beans. So masarap siya kasi green, di ba? Greenish siya. So mahilaw sa gulay eh. Ngayon, yun pala sili. Kasi sabi ko, parang mura. Parang magkano, parang 5 piso na yata. 10 piso. 10 piso, 15 pesos yung order. Eh sabi ko, ba't mura? Bicol Express, mahal yan dapat. Yan pala, purong sili pala. Purong lada. Lada means sili. Tawag nila sa sili. Sa atin sa Mindanao is kulikot, di ba, sa Davao. So sa kaila siling lada or lada. So in-slice na yun, ginataan. Yun Bicol Express. Okay, so yun ang tatlong hindi ko kinakain.
Pero yung ano, yung mga kuhol, yung mga pinangat, laing, sarap, grabe. The best, no? And ano pa, naging paborito ko sometimes ang ano, minsan sa buhay ko, naging paborito ko yung ano, yung pinangat. Yung pinangat ano yan eh, may mga shells, may mga crabs yan. Napakasarap talaga niyan. 35 pesos dati yung ano, balot. So di ko alam ngayon kung magkano na. And yung ano pala, pinakapaborito ko rin sabaw, yun na nga yung may term dan eh, paki-comment nga dyan sa mga nanonood ng mga taga Bicol, mga Bicolano, kasi yung ulam na yan hindi lang naman yan pang Legazpi kundi buong ano, area like Catanduanes, mga ganong area, no? Mga Catanduanes, mga Camarines Sur area. Ulam din yun, yung ginataang yung ano, yung sinabawang isda na alanganin paksiw, na alanganin na sinigang, na alanganin ano, sinabawang isda. Hindi rin siya sinigang kasi hindi siya ganun kaasim, basta tama, masarap lang talaga siya. And yun ang mga paborito ko. Tsaka syempre yung Bicol Express. Ang galing ko magluto ng Bicol Express hanggang ngayon. Kahit hindi na ako nakain ng baboy ngayon, kaya ko pa rin magluto ng Bicol Express. Ang sarap nun, lalo pang pulutan. So yan lang, no, masasarap ang pagkain sa Bicol. Tumaba ako dito dati. So dito sa kinain kong tatlo, I mean ano, ito the best ang ano, sinigang. So tapos na tayo, no. Tingnan natin kung meron pa tayo pinakainin dito sa unahan na. So dito naman ay gano'n din mga karne. Di ko alam ang tao dito, kinalas yata to, Mami Lumi, yan ano, yan lang, Bicol Express. Ito yung sabi ko binataan ng sinigang na talagang ang kanilang pampaasim ay hindi sila gumagamit ng mga Knorr chicken broth cubes, ng mga sinigang ng mga Knorr, ganun. Talagang tunay na pampaasim ang kamatis. Okay, di ko alam kung anong pangalan dito, di ko na try. So dito naman ay Lugawan and Mamihan. Ayun o, so tapos na tayo mag-ikot sa loob ng palengke at labas, ground floor, tapos yung kumain. So okay na tayo, no? At nakatikim tayo ng ano, ng kanilang pagkain na para sa akin na napaka-weird na pagkain, yung santol, ginataang santol na balat ng santol, ginataan. Natin sa tikman natin. Ginobatan Albay. Okay na tayo dito. Maraming thank you sa mga nanonood and maraming salamat sa pagsama. Ewan ko kung nagustuhan nyo yung ginawa natin ano, pag-tour dito sa public market nila. All I can say is yun nga, hindi bago sa akin yung public market ng Davao City sa Agdao na para siyang mall. Kasi dito talaga sa Luzon, yan po talaga yung ano ng oso sa kanilang mga palengke. Yun na nga, bali from Bicol region, papuntang Cavite, Laguna, papuntang ayun, Naga, no? Camarines Sur. So talagang ano, no, stories ang kanilang mga ano dito, mga public market.